Tahimik lang ang person pero nakapag Hong Kong na yan. What's up mga Lodi? For today's video, travel content creator muna tayo. And I'll share with you some step-by-step guide on how we went to Hong Kong. Save this video mga Lodi if you're planning to fly out here soon. So let's get started. Step 1. Obviously, kailangan mo ng passport at plane ticket para makalipad ka patungong ibang bansa. And by the way, Cebu Pacific nga palang early na sasakyan namin kasi sila yung nambudol sa amin during their piso sale. Aminin mo, pati kayo nabudol na rin nila, diba? And dito nga pala sa may Clark International Airport kami sasakay. Step 2. Bago pa man ang flight mo, mag-register ka na sa eGov. Pwede ito 72 hours before departure. At syempre, bayaran mo na rin ng travel tax online para hindi ka na pumila sa airport. Step 3. Pagdating mo sa airport, diretso sa check-in counter, pakita lang ang passport at travel tax receipt. Pro tip, mas okay na mag-check-in online pero if you have additional baggage, kailangan mo pa rin pumila for drop-off. Step 4. The immigration. Ito na yung part na medyo nakakaba minsan pero kalma lang mga dude. Just show your passport and boarding pass tapos answer lang honestly sa mga tanong like anong work mo, sinong kasama mo, gaano ka katagal sa Hong Kong, or may return ticket ka na ba? Plus prepare a printed or digital itinerary dahil trust me, mas smooth ang proseso kapag ready ka. Step 5. Security screening. Dito, bawal ang lighter, sharp objects at liquid over 100 ml sa hand carry. Huwag rin kalimutang ilabas ang iPads or laptops for x-ray. Kapag pumasa ka dito, congrats! You've officially made it to the pre-departure area. Then check your gate number and boarding time dahil usually 45 minutes before the flight ay nag-a-announce na sila. Step 6. Let's go! It's boarding time! Hanapin lang ang seat number, ilagay ang carry-on sa overhead bin, then sit back and relax. At SKL, ang flight from Clark to Hong Kong is just around 1 hour and 45 minutes. Step 7. Welcome to Hong Kong. Paglapag, follow lang the signs going to immigration. Medyo malayo lang yung gate na pinaglapagan namin so we had to walk, ride an escalator, and even take a train inside the airport. Yes, you heard it right. Merong train sa loob ng airport. Pagdating naman sa Hong Kong immigration, sobrang smooth, walang tanong, walang interrogation, basta behave ka lang. After sa immigration, proceed na sa baggage carousel para kunin ang maleta. Then don't forget to stop by at the counter A13 to get your octopus card. Kung hindi ka pa familiar sa octopus card, para lang din siyang beep card na pwede mong gamitin sa MTR, buses, ferries, at kahit sa mga convenience store. Mas mura kung bibilin mo na siya in advance via Klook at may promo code ako sa caption and comment section to get up to 15% off. Step 9. Instead na magpapalit ka pa ng piso to HKD sa Pinas, mag-withdraw ka na lang sa Bank of China ATM sa airport or sa city gamit ang GoTime or GCash card mo. Usually, mas mataas ang exchange rate dito at diretso ka pa sa local currency nila. And step 10. Officially, nakaapak na kami sa Hong Kong. From here, gagawa pa ako ng separate vlogs about the places we visited at pati breakdown ng gasto sa buong HK trip namin. Yun lang. Thanks for watching. Like, share, and follow for more.